Nasa linya natin, NBI Director, Attorney Melvin Matibag. Attorney Melvin, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po, Katunying at ka Jerry. Maraming salamat po muli sa inyong investigasyon at magandang umaga po. Salamat sa Hindi po ito investigasyon, sir. At hindi naman po kayo under oath, Director. Salamat po. Director, unang-una lang po na balitaan nyo naman yung ang Pangulong Bongbong Marcos mismo nag-anunsyo na nahuli na doon sa Prague, sa Czech Republic. Itong si former Congressman Zaldico. Meron bang papel ang NBI dito sa pagpapabalik sa kanya o ano ang kung sakali? Well, sa ngayon po, wala pang instruction. Kagabi po nangyari yan at ako nga papunta na po sa opisina ko para makipag-coordinate po sa mga ibang ahensya, lalong-lalo na po sa Department of Justice. Ilang sa palagay ko sila po dapat ang lead agency dito. At siyempre po ang Department of Foreign Affairs na po. Ang NBI naman po, alam naman natin, we have our International Operation Division, yung pong nakikipag-ugnayan po sa PCTC natin, yung Philippine Center for Transnational Crime. So, yan po yung role namin dyan. At siyempre, we will await for the instruction po ng ating pong mga nakakataas po na mamumuno po sa ating bansa po. Kaya po ganun ang tanong namin. Naalala ko kasi nung si Alice Guo ay nadakip doon sa Indonesia, no? Indonesia, Cambochero. Ay ang sumundo ay mga taga kasama sa sumundo, mga taga NBI din, attorney. Tama po yan, in coordination po yan with the DILG. Kaya if my recollection is correct, kasama rin po yung Philippine National Police. Pero as of now, medyo magkaiba po kasi yung status ni Alice Go noon, tsaka ito pong itong kay Zaldico kasi I think nung time na yun si Alice Go, she has a red notice. Ito po namang dito sa isa ang pagkakauli sa kanya to my understanding is based on violation of immigration law po. Nakakulong po siya, yung ba ang report sa inyo? Wala po pong malinaw na report pero he is under the custody of the Czech government po. Yun po yung sigurado na report po. Ano ho ba status sa pagkakaalam nyo ng wala na siyang valid travel papers Philippine passport canceled from Philippines, tama po? Po yung passport niya parang sa pong kansilado. He is a holder of yung pong diplomatic passport, official passport po. Being a member of the House of Representatives noon, it was cancelled. And also his personal passport was cancelled also by the Department of Foreign Affairs po. Pero may mga balita nung mga nakakaraan na siya ay nakakuha ng Spanish citizenship tas sa Portugal meron din daw yatang ganon. Anong information niyo doon, Director? Well, wala pong malinaw na information, puro mga salita po na ganun yun, but there's no record of that. Kasi kung ako lang naman po, I will give an intelligent guess ngayon. It is being held by the Czech government because of violation of immigration laws nila, walang sabing documents, baka wala po siyang nakuha talaga na status sa ibang bansa po. Pero yung ito po hypothetical lang, kung siya po ay galing sa ibang bansa nasakop po ng European Union, tapos tumatawid siya papunta ng Prague sa Czech Republic, na alam naman niya na siya ay walang wala ng Philippine passport na valid. Hindi kaya meron siyang ibang document na yun ang tinangka niyang gamitin sa pagpasok sa isang EU member country din, ano?
Well, ano po yan, everything is possibilities. We will all just be speculating and guessing. So, kaya nga po ngayon, maghihintay tayo ng mas detalyadong report po. That's why I'm mentioning kanina, it should be sa DOJ and DFA as jointly there should be the lead agency po rito. Of course, with the guidance of our President po. Yan po yung tingin ko na dapat mangyari po dyan. Po. Subaybayan natin yung mga development dyan. Parang nandun kayo sa impeachment hearing nitong, hindi ko lang masyadong napansin, Nakaraang araw. sa Justice Committee ng House. Ano bang inurirat sa inyo, Director, ng mga congressman? Well, one of the advocates of yung impeachment allegation po is yung tungkol doon po sa confidential funds. And the National Bureau of Investigation, through a request by Minority Floor Leader Marcelo Libanan, asked us to review documents po nung po mga binigay po na receipt na sa COA. So we reviewed it and checked it kung ano po yung findings doon. And yung findings nga po dyan is it was written by one and the same person doon sa 7 groupings po. So yun okay. naman po kami. Yun po yung testimony po namin. Opo. Yung doon sa mga resibo. So isa lang pinatunayan ninyo based sa inyong pag-aaral na isa lang ang gumawa ng mga resibo na yon. Opo, isa po gumawa lang. Ano pong mga pangalan nito? Ito ba yung mga may mga pangalang, may mga alias na Mary Grace, mga Piatos? Ang recollection, yun po yung mga Coco Villamin, yung Sikoya, mga ganun po, Milky Sikoya, yung nare-recall ko, ano po. So yung po mga samples na binigay sa amin from Commission and Audit, na submission po ng ng dito ng Office of the Vice President po. Ano pong na-establish nung findings po niyo na yon, attorney? Well, yun nga po, with the National Bureau of Investigation, yung mga expert po namin dito, paid that study, lumalabas po doon sa 7 groupings, it was prepared and written by one and the same person po. At kung ganun po, ano po ang kahulugan nun? Well, ang ibig sabihin po nun, yung mga dokumentong ipininisinta, isang tao, isang grupo lang po yung gumawa. So lumalabas po, hindi kami magbibigay ng sinasabing pagpeke ba o ito, pero ang clear po na findings, isa lang talaga yung nag-prepare po ang gumawa ng mga dokumento po. Bukod doon, meron pa ba ibang role o papel ang NBI sa investigation na yon ng Justice Committee? Well, meron po kaming originally we are also being asked to prepare yung pong pinal po na kaso kay Vice President Sara Duterte, yung pong great threat saka inciting to sedition, which is pending with the Office of the Prosecution po ng Department of Justice po. Yun ba yung may video siya? Yung galit na galit siya? Tama po. Tama po yun. Opo. Ano hong iniimbestigahan niyo doon? Well, nakapile na po sa DOJ yan. We made a recommendation for prosecution. Nagfile po kami ng complaint for grave threat and inciting to sedition po. Okay. Yun po sa statement po na binigay ni Vice President during that live broadcast po. Opo. Last na lang po, yung mga pinafile na kaso nitong si PCO Secretary Dave Gomez laban sa mga nagpapakalat ng fake news, specifically with regard to the health of the President. Ano pong susunod na mga hakbang doon ng NBI? May nauna pong nakasampa ng kaso kay Mr. Celis, kay Jason Sa at kay Jack Argota. Yung po yung una, yung pineke nila yung yung dokumento ng St. Luke's Hospital na pinapalabas na may sakit po ang ating presidente. Okay. Ngayon may lumabas po ulit, hindi po ba yung sinasabi na nasa St. Luke's may hospital. Ang sa amin naman po, we identified several accounts kung saan na po nanggaling yon, several accounts ng Facebook kung sino po ang nagpasimula at pinakalat po ng pinakalat. So we noticed that there is a coordinated efforts to do that, and with the help of Meta,
tsaka po ng CICC ay na-identify po namin, and we'll continue to investigate and build up the case and find corresponding charges po. Katulad po nito, may interview po ang ni-report ang Manila Bulletin. Yung isa po sa mga finailan ng kaso ni Secretary, itong Eloy Bugris, the Queen of Revelations, ito yata yung isa sa kinasuhan ko ba siya? Tatlo sila. Alam nyo ba, hindi ko alam kung ano nasa isip nito eh. Na-interview po siya kahapon, pinipilit niya na patayin na si Presidente. Well, isa po yan dun sa mga sinasabi ko ng mga 12 accounts na nagpasimula na magpakalat, ano po. And we will be issuing subpoena po to investigate. Kasi yung pong mga pinay na kaso ng PCO, halimbawa po isang beses na ginawa, it amounts to isang case. Kung inulit pa po, panibagong kaso po yun. So it will not stop anyone from filing additional charges po kung paulit-ulit pong ginagawa. Paano po yung mga nag-share nung false information o fake news? Well, depende po. Una-una sa status, tsaka kung ano pong nilagay na caption dun sa pag-share, ano po. So, kaya po, halimbawa, I'll cite an example. Kung lawyer ka po, abogado ka, at marami po doon mga abogado na nagkalat, nag-share, nagkomento pa doon sa kanilang pag-share. Meron pong standard under the Code of Professional Responsibility and Accountability yung mga lawyers. Meron ba kayong nakita na gano'n, mga abogado pa? Meron po. Alam niyo naman yung mga iingay na abogado po na nagsasalita laban sa administrasyon, sa gobyerno, ano po. So, I will not mention names, pero kilala niyo naman po. Nag-aaway pa nga po yung dalawang abogado na yan eh. So, parehas po yan na pwede po silang managot sa Korte Suprema at mataya po yung kanilang lisensya, ano po. Ayun po yung kung maalala niyo po, nag-file ako ng disbarment case kay former spokesperson Harry Roque. The same po yan. Parehas po halos ng grounds ng BCs for them to be punished by disbarment or pre-suspension by the Supreme Court po. Teka, nabanggit nyo na si Harry Roque. Ano po latest kay Harry Roque? Well, hinihintay po natin lumabas yung red notice niya, pero kung sa Pilipinas po yung sasabihin yung latest, mayroon pong bagong reklamo sa kanya dito sa aming ahensya, yung 17 farmers po, na allegedly na nakasama siya sa land grabbing po na scheme. Kung saan po, kung maalala niyo, during the hearing, during the impeachment, isa po ito doon sa mga items na nabanggit po ni Ramil Madriaga. Yun po yung... Formally filed na rin po yun, Director. Opo. Nagpunta po rito sa tanggapan, at least sa amin po, for investigation and case build-up sa amin po. So we are issuing subpoena. We issued some subpoena already to the Registry of Deeds, yung po mga local government po doon, at all the other names that was mentioned po ng mga farmers nang nagpunta po at dumulog sila magreklamo po dito sa NBI po. So red notice na lang ang kailangan para kay Attorney Harry Roque? Opo. May pending case po siya na human trafficking, if you recall, sa Tarlac, which was transferred, the case was transferred, I think, to Pasig RTC po. Ang daming trabaho ng NBI, grabe. Attorney Melvin, ano ba tong sinuot nyo na yan? Mas masarap magkape-kape na lang kay Katunying na nagtawag sa Tagaytay. Yes, sir. Attorney Melvin Matibag, Director NBI, maraming salamat. Magandang umaga po. Salamat po. Good morning po. Mabuhay po kayo, Katunying at ka Jerry. Salamat po. Thank you. Pangunahin